totoo. It's a sacrifice talaga. Mm. Oo. So, sir, thank you. And let's talk a little bit dito sa social media kasi dito tayo nagkita at kaya gusto ko bigyan to ng kaunting paliwanag. Sir, Nako. parang ang isang teacher ay ang layo puntahan ang pagiging political vlogger. Alam naman natin, pag sinabing political, this is really Magulo. Magulo. So, sir, why? Why and why did you venture yourself sa politics? It start actually parang aksidente na rin sa totoo lang na kasi ako yung isa sa mga tao na fed up na sa politics, no? Way back, So, alam mo yun, pare-pares lang naman yan kahit sino maging pangulo, parang ganon. But it changed my mind nung dumating si Duterte. So, basically, I'm a DDS, no? So, yun. Na-change yung aking perception nung dumating itong administrasyon na ito. And then, from there on, tuloy-tuloy na ito, parang nakasanayan ko na rin na kung may makikita akong mali, ito correct ko, pag may tama, ipaglaban, parang gano'n. So, doon napunta. And have you been a politician like SK chairman back home during your... Never. Okay. Pero ito kasing pagko-content is choice mo yan. Kung sa cooking ka, sa travel ka, o dito ka sa ginagawa mo. And this is really your choice. I guess no. Why? It just so happens, siguro, I think way back in 2019, wherein pumunta si Attorney Glenn Chong dito sa Hong Kong. Yeah. And then, nagkataon na nagkaroon tayo ng pagkakataon na makilala siya. I think it started there talaga. Parang natuto ako kay Attorney Glenn Chong na somehow ipaglaban yung laban niyang ganun. Hanggang sa tuloy-tuloy na, yun na. So sir, hindi ito madali na pinasok mong content. You have basher for this, whether maganda yung sinasabi mo, katotohanan yung sinasabi mo, pilit kang ililiko ng mga hindi kagusto. So how did you handle those? Noong una mahirap. So this is I wanna share dun sa mga aspiring na gusto maging actually hindi lang political kahit anong content ko pag may mga meron talaga, but anyhow natutunan kong maging natutunan kong maging manhid, di ba, na parang kahit merong mga negatibo magko-comment dyan, okay lang, tuloy lang kasi those people wala sila sa sitwasyon mo so ang iniisip ko lang, they want to drag you down para hindi ka tumuloy-tuloy doon sa magandang disposition kung saan ka. So, along the way as we go on, ma-develop mo yun na aspeto or ugali na matutolerate mo na yan. Kaya minsan mahalata mo yung baguhan yung baguhan na pag may basher, napipikon, parang mahalata mo yun Kasi for me, hindi naman ako perfecto Siyempre, nung una, napipikon ako parang ganun. But along the way, I have learned to tolerate them na kahit anong sabihin mo maganda para sa kanila, pangit. Mali pa rin. Another question, sir, kasi this is not parang pray, you still have your family, your mom and your siblings that somehow will worry of what you're doing. How did you explain to them na okay lang ako, kaya ko to? Kasi you have, sabi ko kanina, may mga taong ayaw ka. Kahit sa kabila ng tama ang sinasabi mo, ang pinaglalaban mo ay para sa katotohanan. Still, there are people who don't like you. So how did you explain this to your family na hindi naman sila ma-stress and worry sa safety mo? Balita ko nga, pinagpaplanuhan daw ako Natuhan ka din. My family, they are worried actually, but yun, kaya I'm doing, yung tawag ng precautionary measures na maging safe din at the same time sila din. So, iniingatan ko din naman ang aking family at iniingatan ko din naman yung aking sarili. But, of course, kumbaga,
pinasok ko to di ba? So, Yeah. Paninindigan. Eventually, panindigan ko. Whether or not, kasi sabi nila, hindi ka ba natatakot? Ganun. Of course, natatakot. Tao lang naman tayo. Kahit nga si Hitler, may takot yan Si Hitler, may fear of heights, mga ganun. Saddam Hussein, ganun, di ba? So, we're just, wala namang, na alam mo yung tapang-tapang mo. Lahat tayo may takot. But of course, ganun talaga, pinasok natin. Pag sa katotohanan, ang pinaglalaban, ganun talaga. Ano yung pamamaraan na hindi ka mag-overlaps dun sa personalidad mo ngayon na you are still in control of your voice, your tone, na hindi ka mapamura, hindi ka mapasigaw kasi it will affect yourself. Yun nga, may kasabihan na ganyan na, ano yan, when basta may kasabihan yan na kapag emotional ka, nagiging low yung IQ mo. Tama. Basta pag emotional ka. Ano ba to? Meron yan, I know. It's in when emotions are high, your intelligence is low. Your intelligence becomes low or intelligence is low. Yung parang ganun. So, I think in every battle, in every war or whatever na yan, pag sa isang laban, emotional ka, madali kang matalo Kasi yung iniisip mo yung So, ewan ko, it just goes natural sa akin na, di ba, parang bakit ba, So, basta alam ko na sa tama ko, kahit ma-high blood ka dyan, basta tuloy lang ako, parang ganun. Although sometimes, meron yung times na nagmumura or magmumura ako, but that doesn't mean na ako ay galit na galit or emotional. Sometimes yung pagmumura ko aasarin din kita, parang ganun. So, yun. Hindi siya yung tipong pag sumigaw ako or magmura ako is yung emotional ako. Parang sometimes, I will use the language that you are using to me in order na iparamdam ko sa'yo kung ano yung pakiramdam. Parang alam mo yun, you get what you give. Yeah. Totoo yan. Pero you still keep your professionality, yung professionalism mo. Nakikita ko pa rin yan. Nakikita ko pa rin, and that's the good point. That's why kahit nag-headset ako, nag-work, I still tune into your vlog kasi yun yung mga gusto ko. Yung mga ina-admire kong political vlogger na katulad mo, napahanga ako at sorry, last question na lang. Were you recognized na ang pinaglalaban nyo ay sa part ng mga DD kay PRRD? So, were you recognized as at least ma-shoutout man lang kayo ng ating ex-president na talagang hinahaan ko talaga ng todong-todo. Whatever paninira ang ginagawa nila, they will never change my mind. Were you ever recognized by them? Recently, actually, may video greet yan si PRRD sa akin. At meron din kay Ka Spencer, pero hindi ko pinost I mean, hindi naman sa akin lang kasi is, parang, sa akin kasi ginagawa ko ito, hindi para ma-recognize or hindi para, alam mo yun, sa akin, ginagawa ko ito dahil I do believe in the fight, parang gano'n. Kasi, meron yung iba sa atin na porque hindi na-recognize or porque hindi na-shout out, magtatampo. So, para sa kung ang ginagawa mo ay hindi para doon sa tao mismo, kundi para doon sa pinaniniwala mong laban, regardless kahit tao yan o kahit sinong tao yan. Yeah. Kung hindi ka kung yun yung direction mo, hindi ka magtatampo or hindi ka magagalit or ano yun, di ba? Kasi ginagawa ko naman ito para doon sa right direction or doon sa laban.